Nasa 320.5 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Health o DOH para sa 2026. Subalit ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nasa 1 bilyong pisong halaga pa ang kakailanganing maidagdag sa ahensya para tuluyang maipatupad ang Universal Healthcare Law, ang batas na naglalayong bigyan ng access ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang halaga ng health services. Ginawa nito ang pahayag sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Nag-estimate yung mga health economists as to how much the Department of Health needs annually to fulfill itong universal healthcare. At ang figure na binigay nila ay 450 billion pesos annually. So ako, nakikita ko malapit na po tayo doon. Nasa 320 billion tayo. Siguro another 100 billion could actually help. Panukala naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa halip na paglaanan ng bilyong pisong pondo ang kontrobersyal ngayong flood control projects, ilaan na lang ito sa sektor ng kalusugan. Ito ay lalo na't nanggagaling pa sa kita ng mga ospital mula sa outpatients at mga pasyente sa private rooms ang ginagamit para sa zero balance billing policy ng DOH. Kung ilalagay ito, libre na ang outpatient sa mga government hospitals, napakalaking ginhawa po ito sa mamamayang Pilipino. Hindi tulad nung, sasabihin, do I have to say it, yung flood control na taon-taon ay ganun kalaki ang nilalaan pero alam nyo na, di ba? Oh. So, kaya po, mag-propose po kayo. Ngayon po ang pagkakataon. Lalo pa at under scrutiny po ang napakalaking pondo na nilalagay sa infrastructure na hindi pinakikinabangan. Hindi naman direktang masagot ng kalihim nang tanungin ito sa specific goal ng kagawaran para mapababa pa ang halaga ng inilalabas na salapi mula sa sariling bulsa ng mga nagkakasakit na Pilipino. Sa kasalukuyan, 60% ang sinasagot ng mamamayan at 40% lang ang suporta ng pamahalaan batay sa pag-aaral. Kailan niyo po masasabi sa amin na magiging fully operational ang Universal Healthcare Law? Ang parameters po, Mr. Chair, is that at least yung out-of-pocket expenses ng citizens bumaba to only 20%. Ngayon po, nasa 60% pa ang sa Filipino according to the PIDS studies. I think if we increase the budget, our doctors and healthcare workers will be ready to implement universal health program for all Filipinos. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.